Kumusta mga bata? May nakatuwang kwento ako para sa inyo ngayon. Ito ang alamat ng mahiwagang tanganan na umaawit. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan, may nakatirang batang lalaki na nagngangalang Lando. Si Lando ay anak ng isang mahirap na magsasaka, ngunit kahit salat sila sa yaman, lumaki siyang masipag, mabait, at may mabuting puso. Isang araw, habang nangunguha ng panggatong sa kagubatan, nakakita si Lando ng isang lumang tapayan na tila iniwan sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Dahil mahilig siyang mangolekta ng kakaibang mga bagay, dinala niya ito pauwi. Laking gulat niya, pagdating sa bahay, may narinig siyang napagandang awit na nagmumula sa loob ng tapayan. Ang boses ay malaanghel at may hiwagang kapangyarihan na nagpapasaya sa sinumang makarinig nito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang tapayan na umaawit sa buong baryo. Dumaksa ang mga tao sa bahay ni Lando para marinig ang himig ng tapayan. Dahil dito, naging mas magaan ang buhay ni Lando dahil ang mga tao ay nagdadala ng pagkain at iba pang pangangailangan bilang pasasalamat sa saya na dulot ng tapayan. Ngunit may isang mayamang negosyante sa bayan na nagngangalang Don Gaston na nang mabalitaan ang tungkol sa tapayan ay ginusto itong angkinin para sa kanyang sarili. Dahil sa kasakiman, palihim siyang pumunta sa bahay ni Lando isang gabi at ninakaw ang tapayan. Pagdating niya sa kanyang mansyon, inutusan ni Don Gaston ang kanyang makatulong na ilagay ang tapayan sa gitna ng kanyang malaking bulwagan. Naghintay siyang umawit ito, ngunit sa halip na magandang awit, isang malungkot at nakaiyak na himig ng kalungkutan ang lumabas mula rito. Hindi tumigil ang kanta hanggang sa magsimulang yumanig ang bahay at mabasag ang mga babasaging bagay sa paligid. Dahil sa takot, tinangka ni Don Gaston na ibalik ang tapayan kay Lando. Ngunit nang ilagay niya ito sa lupa, isang matandang engkantada ang biglang lumitaw mula rito. Ang tapayan ay hindi para sa mga sakim at makasarili. Nagbibigay lamang ito ng biyaya sa mga may mabubuting puso, pahayag niya. Sa isang iglap, nawala ang tapayan at si Don Gaston ay naging pulubi. Bumalik siya sa bayan, nagsisisi sa kanyang kasakiman, ngunit huli na ang lahat. Samantala, si Lando at ang kanyang pamilya ay namuhay ng mapayapa at masagana. Muling lumitaw ang mahiwagang tapayan sa kanilang tahanan at patuloy na nagdulot ng saya sa buong baryo. Ang aral ng kwento, ang kasakiman ay may kaakibat na kaparusahan at ang tunay na biyaya ay dumarating lamang sa mga taong marunong magpahalaga at may mga dalisay na puso. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!